So hello po mga kabayan. Ngayon ay out na natin dito sa tinatrabuhan ko construction. Maglalakad lang tayo papunta doon kina Mrs. Kasi gumala daw sila, nasa labas daw sila, nasa dagat. Nanguhuli daw, nangunguha daw sila nung tahong. Hindi ko lang alam kung saan sila banda na dagat kasi sabi niya nandun daw malapit sa Estato. So yung panahon natin maulan. So nung kahapon pa, grabe yung ulan. Ngayon medyo humina na nga siya oh. Maglakad tayo kasi wala din tayong sasakyan. Sunduin naman ako dito ng kasama ko. Ang sabi niya kasi ay matagalan pa daw siya. So sabi ko mauna na lang ako kasi medyo malapit lang naman sa unahan at kaya pa naman nating maglakad. Okay lang naman mga kabayan, sanay tayo maglakad. So ito yung panahon no. Medyo masarap mag-standby sa bahay. Pero sila ni Mrs. kasi gumala doon sila sa labas. So susundan ko na lang sila doon. Nandun din yung dalawa kong anak siguro. At si Kuan, yung kapatid ko. So ito yung madadaanan natin dito. So basa lahat. So ganito yung summer. Siguro yung temperature natin nasa 6 degrees or 7 degrees Celsius. Ayun lang yung estimate ko. Hindi naman sa sobrang lamig. Pero syempre naka-jacket pa rin tayo. Ayan yung isa sa mga tinatrabuhan natin dati. Yung project namin yan. Pero mag-o-open na daw yan ngayong taon. So nadili ata yan ng ilang taon, mga 2 or 3 taon siguro na delay yan yung pagbukas kasi dapat nabukas na yan noon. So medyo lumakas yung ulan dito pero hindi pa naman tayo mababasa. So ito sa likod natin, ito isa sa mga project namin dati. Nung dumating ako dito, nag-umpisa na ito mga kabayan no? So isang taon nata nag-umpisa nung dumating ako dito 2022. Tapos 2023 2024 ata tinurn over na dapat ito bukas na. So ngayon 2026 na. At 2 taon yung delay ata. Hindi pa rin nag-open. Pero sabi nila mag-open na daw ito ngayon. Nagka-problema kasi ito sa design at sa tao din. Dito isa din na nalugi yung company ko. Ito na project. Sa darating na pasukan mga kabayan, isa ito sa pasukan ng anak ko. Pag i-enroll namin sa dito. Ayan po. Medyo malaki-laki itong school na to. Mag-open na daw itong coming na pasukan ngayon. Pero yung anak ko kasi i-enroll namin siya sa online lang. Pwede din naman siya dito pumasok. Hello! So may nag-hi sa atin na Greenlandic. So yung iba naman dito mababait naman at hindi naman takot sa camera yung iba. Ito yung harap mga kabayan no? Ayan. At Warpik Inusok. Isa ito sa eskwelahan na papasukan ni Axel. Itong coming na pasukan. Ang pasukan nata nitong August, katapusan. Ayan po. Ayan, hanggang doon. So ito yung isa sa mga project natin dito na natapos at magbubukas na. Bubuksan daw ito. Tingnan nyo yung lugar na ito. Parang sobrang tahimik at walang katao-tao. Tapos maraming damo at luma yung building. Nire-repair ito mga kabayan, renovate siya. So dito tayo dumaan kasi mayroon siyang ceiling. So dito wala nang ceiling. At dito sa harap natin, construction. So, nirenovate yung mga lumang bahay. Ito po siya. Yan. So, babaguhin nila yung style na yan. At yung mga materials. So, bababa na tayo. Dun sa unahan. So, nasa 15 minutes na ata tayo naglalakad. Pero kaya naman mga kabayan. Ako kasi sanay ako sa lakad-lakad. At saka yung lamig dito. So, kaya ko naman kahit walang bonnet sa ngayon. Hindi pa man sobrang lamig. Pero pag winter, hindi kaya kung wala kang bonnet dito. Pag naglalakad ka na malayo. Lalo na pag malakas yung hangin. Pag ganito, summer pa naman. Pero malamig pa rin yung 6 degrees. Nangagat pa rin. So pinaka-importante kasi dito yung bonnet. Yung kamay mo, ulo. Yun yung unang atakihin kasi dito sa lamig. Yung katawan natin okay lang. Kaya pa tumagal. Pero yung tainga talaga napakasakit. At saka yung kamay mo dito yung unang atakihin sa lamig. So bababa tayo dyan. Kasi nandyan daw sila ni Mrs. So may mga tourist pa gumagala ngayon. Pero yun lang. Masama yung panahon. May barko ata na dumating ngayon. So ito. Buhay na buhay yung mga damo. At naulanan. So may nagtatanong kasi sa akin kung nagtatrabaho ba daw si Mrs. So dati makabayon yung bago pa kami dumating dito. Bago lang kami dumating dito kasama yung mga bata, bago pa yung mga bata dito. Siguro nagtrabaho na agad si Mrs. Kasi yung isip talaga namin dati, makapagtrabaho, parang wala na kaming pakialam sa
bata ba na hindi sa makakain, hindi malagaan, basta sinugod at sinalang agad namin yung anak namin sa kindergarten. So medyo nahirapan talaga kami noon kasi yung anak namin nagdididi pa siya. Kung kakain siya, kailangan mo muna siyang siyempre lutuan mo ng rice. So pag nagtrabaho si Mrs., minsan pagod na sa trabaho, makapagluto kami. Yung pagdating na sa bahay, sa umaga mga kabayan, minsan hindi kumakain yung anak namin kasi walang gana. So kumakain siya minsan alas 10, alas 11. Sa kindergarten, wala namang rice kasi mga kabayan. No? So yung time na yun, nagkakasakit yung anak ko, sinisipon, lagnat dahil hindi niya kaya yung kuwan talaga. Sa kindergarten, grabe yung sipon. Grabe yung sipon ng mga bata, di mga kabayan, hindi kaya ng resistensya ng anak ko. Halos araw-araw siya nagkakasakit. Kaya minsan hindi napasok si Mrs. Dahil pag nagtrabaho kami Mrs. dalawa, iniiwan namin yung anak namin sa kindergarten. Si Axel naman nag-aaral. Pagdating namin sa bahay, talagang bagsak yung katawan namin ni Mrs. dalawa. Tapos si Amaya, tulog na din. So ang kinukuha ni Amaya, didi na lang. So hindi siya makakain ng maayos. So doon nagsusuka yung anak namin. So doon namin naisip na hindi talaga kuan yung pera lang isipin natin. Oo, makakita kami halos doble yung kita namin ni Mrs. kasi kumikita siya. Pero yung kalusugan ng anak namin, kawawa talaga mga kabayan. Kasi nag-umpisa si Mrs. trabaho noon nung dumating sila dito. May sila dumating. So May, June, July, August, September. So parang 4 months si Mrs. nagtrabaho na panay nagkakasakit yung anak ko. Kaya sabi ko, tigil ka muna sa trabaho, alagaan mo na lang yung anak natin. Ako mag-overtime na lang ako, dagdag na lang ako overtime para makabawi sa mga bayarin ba at makaipon kahit paano. So kaya ko pa naman magtrabaho. So hanggang doon, si Mrs. na magluluto, asikasuhin yung mga bata, paliguan. Kasi pagka dalawa kayo magtrabaho talaga dito mga kabayan, pagka yung anak nyo masakitin, mahirap. Okay lang kung hindi nakakasakit yung anak namin, tapos kumakain siya sa kindergarten, busog siya, hindi siya kumakain yung kasi mga kabayan, yung pagkain kasi nila, yung minsan mga sil, wheel, lugaw, tapos hindi naman sana yung anak ko kumain ng ganun. Kaya doon nagkakasakit siya, nagtatai, lagnat. So grabe, parang hindi ako makatulog kada gabi kasi binabantayan namin, mataas yung lagnat niya. Yung pinatigil ko si Mrs. Ayun, hindi na siya nagkakasakit. At saka mas bumalik yung katawan niya kasi mapatutukan na ni Mrs. Malagaan niya na maayos ba, mapakain niya na hindi kagaya doon sa kindergarten mga kabayan. Minsan hindi siya kumakain talaga. Yung sikmura niya, walang laman, gatas lang, didi lang. So yun yung mahirap. Kaya sa ngayon, hindi nagtatrabaho si Mrs. hanggang hindi pa kuhan yung anak ko. Siguro kung mag 6 years old na yung anak ko, pwede na siya makapunta ng school. Kaya niya yung sarili niya, pwede na siguro magtrabaho si Mrs. Yun, pabor din sa akin kasi na hindi siya magtrabaho dahil pagdating sa bahay, meron akong pagkain, makakain na. Pagod man ako, siya, kaya niya lang magluto kasi sa bahay siya, maglaba. So, pag dalawa kami, talagang sakripisyo talaga mga kabayan. So, ganyan talaga yung buhay. So, kailangan mo minsan isipin na hindi na lang puro pera, isipin din natin yung kalusugan ng mga bata. So na-realize ko, naawa ako sa anak ko, no? Yung mga time na hindi namin siya naalagaan ng sakto dahil nagtrabaho kami dalawa. So paano na lang mga kabayan, no? Kung hindi ako skilled worker, medyo mahirap kasi yung sahod dito mga kabayan, ng isang simple lang na trabante, yung minimum wage, kulang talaga mga kabayan. Lalo na pagkukuha pa kami ng bahay, nako, kailangan talaga magtrabaho si Mrs. Mabuti ngayong bahay namin ngayon medyo mura. At kahit paano, nag-overtime ako, so kaya lang naman. So hindi naman ibig sabihin, nandito kami sa abroad, dito kami mga kabayan nagtatrabaho sa labas, ay madali lang kitain yung pera dito. Dito kailangan talaga dito sipag, tiyaga, resistensya, malakas yung katawan mo. Kasi si Mrs. minsan, madali din siya nagkakasakit. So ngayon, okay na sa akin yun. Kahit di magtrabaho si Mrs., hindi ko naman siya pina-force talaga na magtrabaho. Hindi ko din siya hinahanapan ng kuwan mga kabayan, no? Dahilan na kailangan magtrabaho. So isa talaga dapat mag-alaga sa bata pag maliit pa. Kasi kawawa yung bata. Okay lang yung bata na marunong na din sa sarili niya, kaya niya, hindi sakitin. Okay lang yun. Kasi palaga mo sa iba yung anak mo, hindi mo alam. Minsan yung anak ko may mga kalmot dito, nahulog sa tapos magbukol. Normal kasi yan sa kindergarten kasi maraming mga bata.
So nandito na tayo, malapit kina Mrs. Sa gilid na tayo ng dagat. Ayan. So ito yung itsura dito. Medyo low tide ngayon. Nandun sila Mrs. Oh. At saka yung kapatid ko na babae. Naghahanap sila ng tahong. Hindi ko alam kung kakainin ba nila yan. Hindi pa naman kami nakapagluto yan. Hindi ako kumakain yan. Ibigay lang yan ni Mrs. Ayan. So medyo tahimik na dito banda na lugar. Oh, puro bato. Ayun na sila dun. Tinatawag ako ni Axel. Nililibang din namin ito si Axel kasi panay sabi na pag uwi tayo ganito, daan tayo doon sa pinsan niya daw, maglaro sila. Pwede daw kami umuwi kahit isang linggo lang daw, balik lang dito. Hindi niya talaga paalam kung ano yung buhay. Siyempre bata pa. Kadalasan laro lang talaga. Ayun, salubungin niya na ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ito o mayroong ipakita ito. Ayan, low tide siya. Pagka low tide kasi Axel? Pagka low tide kasi lumalabas yung kuan. Lumalabas yung mga anong ginawa niyo diyan? Ha? Anong ginawa niyo diyan? Naghanap ng ano ba? Ayun sila oh. Ano yung hanap nyo? Ha? Ayun. So baba tayo dito mga kabayan. Ito, mayroong daanan dito sa barko ata yan. Ayan oh, lumang-luma na metal. Ito, ayan ata yung pinakargaan ng barko. Baba dito. Railings, hindi ko alam anong tawag dito mga kabayan. So low tide. Pag hindi low tide, abot dito yung tubig. So puntahan natin sila doon na pakita ko dito sa inyo kung ano lang yung itsura ng dagat. Oh, pati dagat, mabato-bato din yung gilid eh. Puro buhangin oh. Tara. Ano nakuha nyo? Tahong? Oh, Marami? marami talaga. Pero hindi kami nakuha doon. Sino kakain yan? Ha? Kainin mo? Bakit hindi? Kinuha nyo eh. Eto. Dito sila oh. Ito yung kinakain ng mga isda ata. Ito mga green. So medyo madulas lang to ata. Hindi madulas. Ayan oh, may mga lumot. Lumot yung tawag sa amin yan oh. Yan yung kinakain ng mga isda. Anong kinuha nyo? Ha? What are you doing? Ha? What did you play? Nakain po kami ng shrimp. Ito. Ito. Tapos, ano to? Kainin nyo? Hindi, oy. Oh, ito yung tahong dito. Marami din, oh. Malalaki din, oh. Kaso hindi kami nakain ito. Hindi ko alam anong gagawin na dito. Anong gawin mo dito? Ha? Ibigay lang daw ito ni Mrs. sa kakilala niya. Yung kumakain. Kasi hindi kami nakain yan, eh. You have slime? Marami yan dito sa gilid lang, oh. Umidikit-dikit. Ayan. Ito mga kabayan, mayroon dito marami. Oh, malaki oh. Ayan po, lalaki. Lalaki pa to. Ito marami oh, dumidikit oh. Ayan oh, kita nyo, ayan. Dikit lang siya. Di ba? Ang dami oh. Wala. Ang dami dito sa gilid oh. Ayan oh, para siyang mga coins ba. Kaya giipit-ipit. Ayan oh. Ano pa oh? Ito, malaki oh. Kroner. Ayan natin ha. Kalakal kayo. Ah! Ang dami. Dami dumikit. Oh. Ayan, Mrs. Dami oh. Oh, may gusto. May lato. Ito may lato mga kabayan oh. Kaso patay. Kaya yung Yan. maalat yung tubig. Ito yung lato dito. Ano pala? Ah, lato, guso. Gusto. Guso to, kaso patay. Meron palang guso din dito sa Greenland, oh. First time ko makikita. Meron din dito malaki, oh. Saan yun? Nawala. Nawala siya. Meron yun. Ito. Ito. Yeah. Ito siya, oh. Dumidikit siya, oh. Yan. Ito, malaki din, oh. Basta. Patingin na. Ito, marami, oh, sa loob. Ayan, sa loob, oh, marami. Ala. Yun, oh. Ayan, oh, kasi, oh. Laki. Laki. Asan ba? Ano mo? Ito sa ilalim. Suong ka dyan. Marami. Oh, grabe. Andun sa unahan. Kuha ba? Merong malaki. Natin ha. Pakita ko lang sa inyo. Ayun pala, oh, sa kabila. Kunin. Kunin mo, Cham. Asan? Yun sa ilalim. Suungin mo ba? Yun mo, kita?
Pinakamalaki dun, oh. Duko ka. Baba. Asan? Ayun, oh. Huh? Ako, be. Tunin natin, ha. Turuan mo din. Ito. Wow! Oh. Ayan. Ayan. Ngayon, pauwi na kami ng bahay. Umiyak pa si Amayo. Oh. Minimi. Gusto niya pa maglaro ng slime daw. Kasi yung slime yung tinapo namin dahil marumi. Umiyak. Ito yung rumi. Ha? Oh, Tago ka dito, di ba? yeah. Ba, taas kayo na pa, hangakon ka. Daan ka na dyan. You wanna blue on a rainy night or night. Ah, grabe lak nila dati mo. Pati ano nila mas puti. Ah, dali lang yun ma-open mo. Yung? Ay, pintuan nila. Dali lang ma-open mo, no? Ganda ng view dito, no? Pati ano lang. Uyog bangko, kay mag-video ko sa imo, ha? Parang pinapasubok tayo dito, ah. Ang ating mga tuhod dyan. Uy! Grabe! Ang ganda ng view. Ayan, oh. Wow. Picture ti. What? Di ko na kaya mag-step. Wow, ang ganda ng view. Ito yung Nook Greenland. Sumuulan. Grabe, makahangak naman to ang daan. Wow. It's very, very kapoy. Wow. Paulog. Langi na bata. Ganda ng view. Papa. Wait. Tara. Ay. Pagod daw si Papa. Okay. Go, 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 Power Ranger. Mga lagan. Ang ulo kayo sa sapa. Sa sapa. Sa sapa. Sa tubig. Cham, huwag magtakbo, Cham. Ano playground? Oh. Tama ba? Diri basura. Asa mo? Aw. Diri agi shortcut. Uy, si Sonny. Sonny! Si Sonny. Sonny, Sonny! Hi! Pulis, rabat sila doon. Lubot ko po tayo. Dumaan muna kami dito sa playground kasi gusto nila maglaro. Eh, meron sila ditong bulldozer, oh. Wala, may bulldozer. You know how to drive that one, Amaya? Axel, Kuya Axel, oh. Okay,
Oh, Amaya daw. Sige daw. Amaya, okay, try. Hello. Sige, hilak si Amaya. Mantaya kay mahulog mo po na. Okay. Guniti cham. Okay, drive Maya. Ha? Ay, grabe si Amaya. Wow, driver! Tit. Kayo dyan. Kayo, naglari sa mga parehas na. Kuy na po, Maya. Kuy na po. Lamig na si Amaya, lamig na. We're going home na ta. No daw. She don't like. Oh, Over there. maipit ang kamuta. Ayan, ganito lang talaga yung view dito. Oh. Bato. Oh, may daanan pa sila. Oh. Papunta dun sa itaas. Oh. Shortcut. Ipit ang kamay ha? Ipit ang kamay. Ginalabay. Indot mo na mga apartment tayo. Ako na rin sa discovery. Come here. Tara na, let's go na. We're going na. Hindi po tayo. Uy, ulit na may ulit. Dito oh, banda oh, itong may kuan, may sa ato ah, doon. Doon malapit sa atin mag-click. Ay, tabon. May dada. Buhatin mo. Iklang dada lang yan. Kuya lang daw magkuha sa imo ah. Oh, sige. Tara na, let's go. Small slide, okay? Dito small slide oh, near now our home. Okay? Small slide. Okay. Yeah. Saan tayo kasi nakuha? Dili kay nami ang view. Wala pa, makatakot dito. Tama! Durian! 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 Pahigda lang. Durian! 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 Pangit! Uy, paalo. Durian! Pangit! Bingit. Kinsa bingit? Pangit! Bingit si Maya. Ay, ho, bingit. Pangit! Pangit. Pangit! Pangit si. Pangit! Durian! 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 Dagdagan ko pa ni isa. Guys, dagdagan ko pa to isa, guys. para sabay-sabay na yung stress. Hindi, paisahan na lang. I want durian! Buhay ng gens. Ang buhay ng gangster. Ang buhay sa Greenland. Rabuton. Ayo, naburuton. Oh. Ang buhay ng Greenland. Sasakay ka ba ba? Tara na. May ayaw. Dito na kami sa loob ng bahay. Basa sa ulan. Na, hindi siya nag-bonnet. May karga mo naman.
Dito na kami sa bahay, basang basa mga kabayan. Pero okay lang. Kaya naman yung lamig.